Okay, so as per your request, pag-usapan natin tong kay Senator Ralph Tulfo na anak ni Raffy Tulfo at pamangkin ni Sir Erwin Tulfo. Let's go. Ang binayaran dyan ay $73,000. Okay. Itong anak ni Raffy Tulfo, ayan, uminom ng alak. Vegas lifestyle na mga Tulfo. So itong si Raffy Tulfo, Raffy, di ba? Dalawang sila, Raffy Erwin. Now, ikaw, Ralph Wendell Tulfo. Yan ngayon ay representante kung makagastos sa isang bar, isang gabi. Ito, sinend to sa akin. Ito ay pinost ng anak ni Tulfo sa kanyang story sa Instagram. Okay, so lagyan muna natin ng context. Actually, nagpa-party yung mga kamag-anakan ng ni Sir Raffy Tulfo kasi nandun si Attorney Tunggol manugang niya yun So point dito is that mukha itong New Year's year-ender party. Ngayon, bakit ba nagbayad ng ganyang kalaki si Ralph Tulfo? Mastercard yung nakasulat dyan. Number 1 kasi, hindi ka pwede magdala ng malaking cash pagka pupunta ka sa ibang bansa. You need a letter from BSP above 500,000. Yung lump sum na cash na ganyan, di ba? Hindi mo pwedeng dalin yon sa ibang bansa. Kailangan muna may lista ka. So, most likely, ang nangyari dito, wala silang malalaking perang dala-dala. So, ang ginawa nila, ginamit nila yung Mastercard or yung credit card ni Ralph Tulfo para bayaran yung kainan na, yung celebration na yon. It's a celebration, it's a party, 'di ba? Kasi makikita mo dito sa video na to, nandito yung mga kamag-anakan niya So siguro staff nila 'yan or something, pero ang point dito, ayan 'di ba? Ito yung kapatid niya So nagpa-party sila diyan. Ngayon, ang tanong na lang diyan kasi medyo loaded kasi yung title na to, fraud control budget ba ang pinambayad? Loaded yan kasi nga, radioactive ngayon yung salitang flood control. And nadidikit yan sa corruption. Ngayon, gamitan nyo lang ng konting common sense kahit wag na critical thinking Sa tingin nyo ba, si Raffy Tulfo is mahirap? Bago pa pumasok yan ng politika, mayaman na yang si Raffy Tulfo. So, could it be na yung mga kamag-anakan niya, anak niya yan eto yung anak niya ni Raffy Tulfo, nandyan yung manugang niya, si Attorney Tunggol, nandyan yung anak niya. Hindi ba pwede na sagot yan ni Raffy Tulfo or may chip in din sila dyan or nag-chip in sila dyan, lahat sila dun sa 2.5 million na yon, kahit lagay mo na sa pinakamataas 3 million, sa 3 million na nandyan, nasa Vegas sila, party yan ng mga nandyan nandyan sa yung mga tao dyan. You're telling me, sinasabi mo ba sa akin na hindi capable ang pamilya Tulfo na mag-party sa Las Vegas? Kailangan talaga galing sa flood control? Loaded yung question mo, girl. Kaya alam mo kasi yung si Maharlika. Anuhan lang natin yung nag-upload nito, yung gumawa ng storya na to. Si Maharlika kasi, yan ay excommunicado ng mga DDS vlogger. Kumbaga sinisipa na yan ng yung mga sila Banatbay, sila Joey kasi sila Banatbay. At least yan, medyo maayos pa yung mga yan, especially sila Joey and sila Zaz. Pero eto kasi, legit attack dog to, na kung sino-sino na lang yung kinakahulan para pansinin siya, okay? Kaso, totoo lang, wala namang kwentang vlogger tong si Maharlika Basura vlogger to Biruin mo, sa kagustuhan niyang pagsabungin ng kasi of course si Raffy Tulfo kasi mahirap hanapan niya ng
totoong butas about sa corruption. Alam niyo kung bakit mahirap? Kasi wala Wala talaga So, ginagawa nila, pag merong konting mali, itong mga DDS na to, papalakihin nila, i-highlight nila. And it's medyo common na yun sa politics And of course, si Ralph Tulfo naman siguro dito, nung nililista niya yan, hindi naman nila inisip na magkakaganyan sila. Kasi they can afford this kind of lifestyle. 'Di ba? Sipin nyo na lang, ano yung tatay niya bago pa pumasok ng politics, mayaman na yun. 'Di ba? Ilang advertisers yung nung makakakita nun, 'di ba? Marami ang advertisers nun. Ibig yung sabihin hindi nila kayang mag-party ng ganyan. Doon na lang sa advertiser sa Rapi Tulfo in action dami na nun agad, 'di ba? And you're telling me hindi kaya to? Kayang ang dami-dami pala nila diyan. Nandiyan pa yung manugang niya, most likely party-party lang talaga 'yan. Gagawan niyo ng storya na nakakadire na mukha, Marlica. 10 and what? Nasa 2.5 million mga kongresista. Salary grade, how much sila? Again, mali yung context kasi. Ang context niya lang is kongresista lang si Ralph Tulfo. No, mali. Dapat titignan mo yung buong picture. Capable yan, yung pamilya na yan magbayad ng ganyan. Ano ka ba? Rapi Tulfo yan Ngayon, ano ba mali ba si Ralph Tulfo dyan? Dyan sa ginawa niya yan? Well, ang tanong dyan, kung meron talaga, then managot. Wala naman sino ba yung pinangalanan ni Diskaya? Kasali ba siya doon? Hindi naman diba, unfair yan doon sa tao. Kailangan kasi, mas malakas yung patunay nyo. Ginawan mo agad ng storya sa isang video lamang. Inaamin naman ni Ralph Tulfo na siya yung nandyan sa video. Pero, ang bagan yan. Bakit sila pero bakit binayad yung card? Most likely kasi walang daladalang pera yung mga yan, yung cash ng yung ang tawag ng fiat currency na tinatawag. So nilagay muna sa credit card. Makes sense kasi wala namang batas na nagbabawal na pwede kang magdala ng black card yung black card ng Mastercard, yung unlimited ano lang ako platinum lang ako pero itong mga to ibang level yan, black card yan, unlimited yung tawag dito yung laman nun, 'di ba? So meron pa gold ganyan. Pero sa kanila black yan most likely. Ibig sabihin walang limit 'yon. So ibig sabihin sinasabi ng bangko na capable tong tao na to magbayad ng kahit magkano sa atin. So yung funds na ipapahiram namin sa iyo unlimited. So that's why ginamit yung niya. Ganoon lang kasimple. Ngayon, Marlica, since meron kang problema sa mga politiko na pumupunta sa bar, ibabalik ko sa iyo yung tanong. Babalik ko sa iyo yung tanong. Gusto mo ng issue? Magaling ako dyan. Ready na ba ang lahat? Bawal pala Pag politiko, bawal pumasok sa bar. Sige. Sige, call, game, G. Wasakan tayo. Tara, let's go. Ikaw at ako. Ngayon, Maharlika, tanong ko lang sa'yo. Naaalala mo ba 4 months ago yung issue kay Pulong Duterte na pumasok sa bar? Pumasok sa bar. Nanakit ng alleged bugaw kasi ayaw magbayad ng burikat. Ayaw magbayad sinaktan niya. Sa bar din nangyari yan o umiinom din yan. So may problema ka sa mga politiko na nasa bar? Talaga? Eto, may problema din ako rito. Bukod sa nasa bar siya, nananakit pa. Eto, sino ba sinaktan ni Ralph Tulfo dito? Sarili niya. Sarili niya lang sinaktan niya dyan Kasi uminom dyan, naklak niya. Yung sarili niya yung masasaktan kasi hindi magandang uminom. Hindi maganda yon, hindi healthy yon. Epeto, nanakit ng kapwa, pakinggan natin. Reklamong physical injury. Emil Sumangil, pasok. At grave threats laban kay Congressman
Paulo Duterte. Oh. Kinumpirma rin niyang ang kumakalat na video sa online ang mismong insidenteng nasa kanyang reklamo. Narito ang... So, may kaso sa'yo yung pagpapaparty ng Tulfo, kaso walang kaso yung kinasuhan. Come on. Huwag kayong bias mga DDS. Dahil kung alam nyo kasi, eto yung long play dyan eh. They are trying to break down the Tulfo. Kasi si Raffy Tulfo kasi is one of the contender against kay Mama Sara. Although, mukha namang hindi tatakbo si Raffy Tulfo ang nauulinigan ko. Hindi pa, or hindi pa sure kung ano yung susunod na gagawin niya by 2028. Focus muna sa 2026. Pero, syempre, threat pa rin, di ba, kay Mama Sara. I mean, si Vico Soto nga, pinopropaganda na nila, and that he is not even qualified by 2028. Si Raffy Tulfo, qualified, di ba? And mahal yan ng taong bayan, di ba? So, ang gagawin nila, i-issuean nila si Erwin Tulfo, kahit di naman ka-issue yung nangyari sa kanya, i-issuean nila si Ralph Tulfo, kahit hindi naman ka-issue yung ginagawa sa kanya. Iba-back to you kita, Maharlika. Explain mo nga ito. O ba yung pera bang ginamit niya pang inom diyan sa bar na yan? Galing din ba yan sa flood control? Tanong lang. At saka ano yung justification niya? Bakit siya nanakit? Dahil ba ayaw niya magbayad ng burikat? Ibig sabihin nun ay pwede na niyang gawin yung ginawa niya? Ilagay ang batas sa kamay niya? Oh, come on. Wag ako, Maharlika. Next time na lang. Try harder. O, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.